Hindi ako nag-almusal sa loob ng kampo taon para mag-ipon at buksan ang una kong talyer. Nang mamatay ang asawa kong si Maria habang iniluluwal si Ernesto, nag-aayos ako ng mga karburetor na nakakabit sa likod ko ang anak ko. Naaalala ko ang mga gabi na may mataas na lagnat ang bata. Nakaupo ako sa tabi ng kama niya na ang mga kamay ko ay marumi pa ng langis. Takot na hawakan siya at mamantsahan ang kanyang puting balat. Sumumpa ako sa kaluluwa ni Maria. Ang bata ay hinding-hindi na kailangang sumiksik sa ilalim ng kotse na parang ako. Siya ang magiging amo. Siya ay magiging malinis. At sadyang malinis na nga siya ngayon. Napakalinis na gusto niyang linisin at burahin ang maruming amang ito. Pinaandar ko ang makina. Ang V8 ay umungol ng malakas. Nanginginig ang buong chassis. Ang tunog na ito ay musika sa akin. Ito ang pintig ng puso ko. Ngunit para kay Ernesto, ingay lang ito. Patay. Kaya para sa iyo, patay na ako. Bulong ko. Inuulit ang tanong kanina. Sa lipunan? Oo, huwag kang magalit. Negosyo lang. Umiyak ako. Mainit na luha na dumadaloy sa aking mga pisngi na puno ng balbas. Hinampas ko ang manibela ng malakas. Ang sakit ng hampas ay nakatulong sa akin na magising ng bahagya. Lumabas ako ng Marangyang sentro, patungo sa industrial zone sa labas. Doon, may alikabok, ingay, kaguluhan, ngunit iyon ang lugar ko. Ang syudad ay dumadaan sa bintana. Ang malamig na mga skyrise na salamin at bakal ay napalitan ng mga hilera ng mga bodega na may lata na bubong, mga sari-sari store at mga taong nagtatrabaho na pinapawisan ng husto. Pakiramdam ko, nahahati ako sa dalawa. Ang isang kalahati ay gustong tumakbo para yakapin ang anak ko, lumuhod at magmakaawa na huwag niyang iwan ang apelyido, na huwag niya akong iwan. Ang kabilang kalahati ay nagpapaliyab ng isang madilim na apoy, ang galit ng isang sugatang hayop. Nag-vibrate ang cellphone ko. Mensahe mula sa bangko. Abiso ng buwanang transfer para sa mga gastos ni Ernesto. 50,000 piso. Ipinapadala ko pa rin ng relihiyoso, kahit na nagtapos na siya at nagtatrabaho na sa loob ng 3 taon. Gusto kong mamuhay siya ng komportable. Negosyo lang, sabi niya. Tiningnan ko ang screen ng cellphone. Nanginginig ang hinlalaki ko sa buton ng cancel recurring transfer. Ngunit huminto ako. Hindi pa. Kung puputulin ko ang pera ngayon, mag-iingay siya, sasabihin na ako ay isang matandang sakim at kuripot. Magkakaroon siya ng perpektong dahilan para maging biktima sa harap ng kanyang fiancé at ng pamilya nito. Kailangan ko ng ibang plano, isang plano na karapat-dapat sa insultong ito. Tinapakan ko ang accelerator at ang truck ay umalis, nag-iwan ng ulap ng itim na usok, tulad ng kaluluwa ko sa sandaling ito, madilim at sinasakal. Ang kumukurap na neon sign ay lumitaw sa aking mga mata. Galang auto repair at diesel experts. Ang letrang G ay nasira noong nakaraang linggo, ngunit hindi ko pa ipinapagawa. Ngayon na nakikita ko, parang isang irony. Siguro ito ay isang presahyo. Pinasok ko ang truck sa pasyo. Ang amoy ng diesel, ng nasunog na goma, at ng bakal na tumatama sa bakal ay bumalot sa ilong ko pagbukas ko ng pinto. Para sa iba, ito ay baho. Para sa akin, ito ay amoy ng pang-araw-araw na tinapay, amoy ng katapatan. Amo, dumating na po kayo. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw mula sa ramp numero 4. Si Tito, ang kapatas na kasama ko sa loob ng 20 taon, ay nagpupunas ng kanyang mga kamay gamit ang isang luma at itim na trapo. Tumakbo siya patungo sa akin nang may nagniningning ng ngiti na nagpapakita ng kanyang napakaputing ngipin na kaiba sa kanyang mantsang mukha. Kumusta ang junior, Don Andres? Nakumbinsi na ba ninyo na iwan ang mga kalokohan niya sa arkitektura at pumunta para matutunan ang tunay na negosyo? Tanong ni Tito na may masiglang boses. Palagi niyang tinatawag si Ernesto na junior ng may taos-pusong pagmamahal, kahit na si Ernesto ay hindi kailanman nag-abalang batiin si Tito ng higit pa sa kailangan. Tiningnan ko si Tito. Halos kasing edad niya si Ernesto, siguro mas bata ng kaunti. Suot niya ang kanyang overall na puno ng grasa na may galang na nakaburda sa pulang sinulid sa dibdib. Ang apelyido na itinapon ng anak ko,
Dinadala ng estrangherong ito sa dibdib ng may pagmamalaki. Mabuti, naging mabuti ang lakad, Tito. Pagsisinungaling ko na nanginginig ang boses. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa aking mga empleyado na hinahamak ng anak ko ang lugar na ito. Si Tito, na napakatalino, ay agad na napansin na may mali. Ang ngiti niya ay nawala. Tumingin siya sa mga mata ko at pagkatapos ay yumuko sa aking nanginginig na mga kamay. Amo, ayos lang po ba kayo? Mukha kayong maputla. Gusto ninyo bang dalhan ko kayo ng malamig na soft drinks o kaunting tequila? Ayos lang ako, Tito. Minsan lang. Minsan, ang pera ay hindi nakakabili ng katapatan, pero nakakabili ng maraming katangahan. Tumango si Tito, nag-iisip, nauunawaan kahit hindi niya alam ang mga detalye. Salamat sa Diyos, Amo. Alam ninyo na dito ang pamilya ninyo, kung ano ang kailangan ninyo. Nandito kaming mga kasama at ako. Pamilya, ang salitang iyon ay muling sumaksak sa puso ko. Ang mga mekaniko na ito na kumakain ng baon nila, umiinom ng tubig mula sa gripo at nagtatrabaho ng 12 oras sa isang araw para pagyamanin ako, itinuturing akong pamilya. At ang anak ko mula sa sarili kong dugo, ang kumakain ng mamahaling cuts at umiinom ng French wine, tinitingnan ako na parang isang lumang commercial partner. Naglakad ako sa haba ng napakalaking bodega. Ang tunog ng mga impact gun ay naghaharutan sa hangin. Mga ranchera na musika ni Vicente Fernandez ang lumalabas sa isang lumang speaker sa sulok. Pero sigo siendo el rey, pero ako pa rin ang hari. Ako ang hari dito, hari ng kaharian ng mga kalakal at langis na ito. Tumigil ako sa harap ng isang trakto-kamyon na inaayos. Si Miguel, isang batang mekaniko, ay nakahiga, nakaharap sa ilalim ng chassis. Nang makita niya ang mga sapatos ko, gumapang siya para lumabas. Don Andres, nakita na namin ang sira, injection pump nga gaya ng sabi ninyo. May pandinig kayo ng bruho, boss. Nagpilit ako ng ngiti at tinapik ang balikat niya. Nag-iwan ng marka ng alikabok ang kamay ko sa kanyang damit, pero hindi siya natinag. Nanatili siyang matatag, naghihintay ng mga utos. Magaling ang trabaho, iho. Tapusin ninyo para bukas. Kailangan nang umalis ng costumer sa kalsada. Opo, Amo. Masusunod. Pumasok ako sa pribado kong opisina. Nasa mezzanine ito na may picture window na tanaw ang buong talyer. Isang simpleng opisina, isang lumang oak na mesa lang, isang filing cabinet na puno ng mga papel ng buwis, at ang mga dingding ay tapestry ng mga diploma at pagkilala sa model company. At mga litrato, maraming litrato. Litrato ni Ernesto isang buwan pa lang ipinanganak. Ernesto na natututong lumakad. Ernesto na nagtapos ng high school. Ernesto na tinatanggap ang kanyang titulo ng arkitekto sa Espanya. Sa lahat ng litrato, nasa tabi niya ako, nakangiti ng malapad, niyayakap siya ng may pagmamalaki. At siya, ngayon na tinitingnan ko ng mabuti, napansin ko kung gaano kapilit ang ngiti niya. Ang tingin niya ay laging umiiwas sa kamera o tumitingin sa malayo, na parang gustong tumakas sa frame kung saan ako lumalabas. Bumagsak ako sa upuan na balat, nararamdaman ang relatibong katahimikan ng soundproof na silid. Binuksan ko ang pinakailalim na drawer at inilabas ang Family Reserve tequila na bote na iniingatan ko para sa kasal ni Ernesto. Nagsalin ako ng isang basong puno, walang lemon, walang asin, tanging ang mainit na tama na umakyat diretso sa utak. Gusto ni Ernesto na pirmahan ko ang paglilipat. Gusto niyang burahin ang Talleres Galang para gawin itong kapital para sa kanyang Valdemoro Group Real Estate. Gusto niyang ibenta ang lupa ng Talyer, palayasin ang mga taong tulad ni Tito para magtayo ng mga luxury apartment para sa mayayaman. Naniniwala siya na ako ay isang matandang marunong lang sumunod sa anak niya. Ininom ko ang tequila ng isang lagok. Ang mapait na lasa ay humalo sa alat ng luha na hindi ko pa pinupunasan. Valdemoro. Bulong ko ang pangalan, tinikman ito sa dila. Parang walang lasa, tumunog ang landline. Sekretarya ko. Don Andres, may tawag mula sa opisina ni Attorney Villanueva. Nagtatanong kung gusto ninyong suriin ang file ng fideicomiso, trust, ng 1980. Ako ay nagyelo. Ang file ng 1980, ang taon na itinatag ko ang kumpanya, ang taon na nabuntis si Maria, ang taon na sinulat ko ang unang statutes ng may buong inosente
at pag-asa ng isang batang ama. Dalhin mo rito agad. Siguro baka lang ang nakaraan ay hindi kasing walang silbi gaya ng iniisip ni Ernesto. Nang bumagsak ang gabi, halos wala ng tao sa talyer. Ang matandang velador, gwardiya, na lang ang natira sa pinto. Nasa opisina pa rin ako na may mahinang ilaw ng lampara na nagpapaliwanag sa dilaw na file sa mesa. Ang amoy ng lumang papel ay nagdala sa akin pabalik 30 taon. Noong panahong iyon, hindi ako si Don Andres, ang hari ng talyer. Ako lang si Andres, isang mekaniko na mahirap na parang daga na laging itim ang kamay. Si Maria, ang asawa ko, ang pinakamagandang babae sa lugar. Minahal niya ako hindi dahil mayaman ako, dahil wala akong ni isang sentimo, kundi dahil may gintong kamay ako, gaya ng sabi niya. Andres, kaya mong ayusin ang lahat. Bulong niya sa akin habang ginagamot ang mga hiwa sa aking mga daliri. Pero ipangako mo sa akin na hindi magdurusa ang anak natin ng ganito. Ipinangako ko, isang nakamamatay na pangako. Nang mamatay si Maria sa operating table dahil sa mga komplikasyon sa panganganak, gumuho ang mundo ko. Hinawakan ko ang pulang, kulubot na sanggol na iyon sa aking mga braso. Siya si Ernesto at umiyak ako hanggang sa maubos ang luha ko. Tiningnan ko ang malalaki at magagaspang kong kamay at sumumpa na gagamitin ko ang pangit na mga kamay na iyon para ipagtayo siya ng isang kastilyo. Nagtrabaho ako na parang hayop mula umaga hanggang gabi. Nag-aayos ako ng mga truck sa araw at mga taxi sa gabi. Mas natutulog ako sa ilalim ng mga kotse kaysa sa kama ko. Kumakain ako ng matigas na tinapay na may tubig para makapag-ipon at makabili ng imported na gatas para kay Ernesto. Nang mag-aix na taong gulang siya, dinala ko siya sa pinakamahal na pribadong paaralan sa syudad. Naaalala ko ang araw na iyon na parang kahapon lang. Nagsusuot ako ng pinakamalinis kong damit pero hindi ko maitago ang pangit kong hitsura. Nang ihatid ko siya sa kamay sa pasukan, ang ibang mga magulang, mga doktor, abogado, negosyante, ay tiningnan ako na parang isang kakaiba. Inalis ni Ernesto ang kamay niya. Pa, masyadong marumi ang mga kamay mo, sabi niya sa mahinang boses. Tumingin ako sa baba. Kahit na hinugasan ko ng gasolina, ang mga kuko ko ay may itim pa ring bakas. Pasensya na, iho. Maghihintay ako sa kotse. Mula noon, naging anino niya ako. Binayaran ko ang kanyang piano lessons, Ingles, Pranses, summer camps sa Europa. Gumawa ako ng perpektong mundo sa paligid niya. Inihihiwalay siya sa amoy ng grasa ng talyer. Inakala ko na iyon ay pagmamahal. Nagkamali ako. Ang tanga ko. Hindi ako nagpalaki ng anak. Nagpalaki ako ng isang parasito. Ipinadala ko siya sa mga paaralan ng mayayaman para matuto siyang hamakin ang sarili niyang pinagmulan. Ang bawat pisong kinita ko sa pawis at luha ay naging isa pang brick sa pader na naghihiwalay sa amin. Ang pagbisita niya sa bahay ay naging bihira. Ang mga pagkain ng magkasama ay hindi komportable. Hindi niya kailanman tinanong, Pa, napagod ka ba sa trabaho ngayon? Ang tanging tinanong niya ay, Pa, naideposito mo na ba ako? O, Pa, kailangan kong palitan ng kotse. Binaligtad ko ang mga pahina ng file ng trust. Si Attorney Villanueva, kahit na siya ay isang matandang soro, noong kanyang panahon siya rin ay kaibigan ko sa inuman. Sinulat niya ang mga statutes na ito ng may labis na pag-iingat. Artikulo 1. Ang trust ay itinatag para protektahan at panatilihin ang kasaganaan ng lahi ng galang. Artikulo 2. Ang benepisyaryo ay dapat direktang descendant. Dumaan ang tingin ko sa tuyo na legal text at pagkatapos ay huminto ang aking mga mata sa isang maliit na letra halos sa dulo. Isang clause na halos nakalimutan ko, idinagdag sa huling minuto sa payo ng tatay ko. Ang lolo ni Ernesto, isang old-fashioned at napakahigpit na lalaki. Klausula 4, Klausula de Identidad. Para garantiyahan ang succession at ang paggalang sa family legacy, ang administrador at nag-iisang benepisyaryo ng trust ay dapat magdala ng apelidong galang sa legal at biolohikal na paraan.
Ang voluntaryong pagtalikod, pagbabago o pagtanggi sa apelidong ito ay ituturing na isang tahasang pagtalikod sa mga karapatan sa mana. Malakas na tumibok ang puso ko. Renunsya tasita, tahasang pagtalikod. Binasa ko ang linya ng paulit-ulit. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Mukhang nakikita nga ng Diyos ang lahat. O baka nakita ng tatay ko ang kinabukasan. Gusto ni Ernesto na palitan ang pangalan niya para maging mataas na klase. Gusto niyang maging Valdemoro. Sige, ibibigay ko ang gusto niya. Magiging Valdemoro siya. At ang isang Valdemoro ay walang karapatang hawakan ang ni isang sentimo ng mga galang. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Atiana Villanueva. 11:11 ng gabi na, pero alam kong hindi natutulog ang matandang iyon. Andres, may nangyari ba? Atay, ihanda mo na ang mga papeles. Gusto kong i-activate ang blood clause at gusto kong gawin ng napakadiskreto. Sigurado ka ba, Andres? Sisirain nito siya. Wala nang balikan. Tiningnan ko ang litrato ni Ernesto na pilit na nakangiti sa dingding. Ang tingin ko ay lumamig, tulad ng tingin niya kaninang hapon. Sinira na niya ako, Ati. Pinatay niya si Galang. Ibabaon ko lang si Valdemoro. Gawin mo. Ibinaba ko. Ang dilim sa silid ay parang kumakapal. Pero hindi na ako nakakaramdam ng pag-iisa. Nakakaramdam ako ng isang malupit na emosyon na dumadaloy sa aking mga ugat. Pagkalipas ng 2 araw, nagpasya akong bigyan si Ernesto ng isang huling pagkakataon. Siguro ito ay ang konsensya ng ama, o siguro gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung gaano nakabulok ang puno na itinanim ko. Nagmaneho ako patungo sa penthouse ni Ernesto. Nasa ika-40 palapag ito ng pinakamararangyang tore sa BGC, ang pinakamayamang lugar sa Pilipinas. Binili ko ang kondo na ito noong nakaraang taon. Nagkakahalaga ito ng 120 milyong piso sa pangalan ng kumpanya para makatipid sa buwis. Isang trick na iginiit ni Ernesto na gawin. Ang pribadong elevator ay nagdala sa akin diretso sa sala. Bumukas ang mga pinto at tinamaan ako ng labis na karangyaan. Mga sahig na puting marmol, mga crystal chandelier at mga abstract painting na hindi ko maintindihan. Pero nagkakahalaga ng kinikita ko sa isang taon. Wala si Ernesto, si Sofia lang ang kanyang fiancé. Si Sofia ay isang magandang babae, walang makakatanggi. Blonde, katawan ng modelo, anak ng isang pamilya na may abolengo, prestihiyo, na naghihirap. Ang pamilya niya ay may pangalan, ang mga Valdemoro, pero naubos na ang pera nila kaya kumakapit sila sa anak ko. Nakaupo siya sa puting sofa na balat, nagbabasa ng fashion magazine na may hawak na baso ng mimosa. Nang makita niya akong pumasok, hindi siya tumayo o ngumiti. Tinaas lang ang isang kilay na parang ako ang delivery boy na dumating sa maling oras. Don Andres, ang boses niya ay matamis ngunit malamig. Si Ernesto ay nasa isang pulong kasama ang mga investor. Dumating kayo ng walang abiso. Nakatayo ako sa gitna ng sala, nakakaramdam ng hindi bagay sa aking simpleng damit na khaki. Kailangan kong kausapin ang anak ko at ikaw, Sofia. Inilapag niya ang baso, ikinrus ang mga braso, isang posture na depensiba ngunit mayabang. Tingnan ninyo, Don Andres, maging makatwiran kayo. Magpapakasal kami. Ang mga anak namin ay mag-aaral sa mga international school. Makikihalubilo sila sa mga anak ng mga ministro at embahador. Naiisip ninyo bang pagtawanan sila dahil sa apelidong Galang? Masyadong ordinaryo, masyadong karaniwan. Karaniwan, ulit ko. Sinusubukang panatilihin ang kalmado. Ang apelyidong iyan ang nagbigay sa iyo ng makakain, bumili ng sofa na inuupuan mo at nagbayad ng diamond ring na suot mo sa kamay mo. Nagpakawala si Sofia ng tawa, isang tawa ng lubos na paghamak. Ang pera ay pera, ang pinagmulan ay hindi mahalaga hanggat malinis ito. At nililinis ito ni Ernesto sa pagpapalit ng pangalan. Ang Ernesto Valdemoro ay tunog ng isang world-class na arkitekto. Pero si Ernesto Galang, nagkibit-balikat siya, gumagawa ng isang grimas, parang tunog ng isang nag-aayos ng tubo. Kumulo ang dugo sa mukha ko. Iniinsulto niya ako sa sarili kong bahay na binili ng pera ko. Pinipilit mo siyang itatwa ang kanyang ama.
Tumayo si Sofia at lumapit sa akin. Siya ay matangkad at sa kanyang mga heels, tumingin siya diretso sa aking mga mata. Hindi ko pinipilit ang sinuman. Gusto ni Ernesto na gawin ito. Mas gusto niyang tumakas mula sa iyong anino na punong-puno ng grasa kaysa sa akin. Alam niya na sa tuwing bumibisita kayo, pagkaalis ninyo, tumatawag si Ernesto ng isang cleaning service para i-disinfect ang apartment. Sabi niya, ang amoy ninyo ay nakakasuya. Pum. Iyon ay parang isang baladiretso sa puso. Hinding-hindi sinabi sa akin ni Ernesto iyon, pero nakikita ang nagtatagumpay na tingin ni Sofia. Alam kong hindi siya nagsisinungaling. O kung nagsisinungaling siya, ang totoo ay kasing lupit. Nandidiri ang anak ko sa akin. Oo, sabi ko. At ang boses ko ay naging kakaibang tahimik. Ang sakit ay nagbago sa isang bagay na malamig at matigas na parang bakal. Kung gayon, humihingi ako ng tawad sa pagdudumi ng inyong hangin. Mas mabuting pirmahan ninyo na agad, dagdag ni Sofia na tumalikod para pumunta sa bar. Gawin ninyo para sa kaligayahan ng inyong anak. Matanda na kayo, Don Andres. Kayo ang nakaraan. Hayaan ninyo kaming maging kinabukasan. Tiningnan ko ang kanyang payat na likod. Tiningnan ko ang marangyang apartment na ito na walang kaluluwa. Tama ka, Sofia. Ako ang nakaraan, pero nakakalimutan mo ang isang bagay. Kung walang nakaraan, walang kinabukasan. Tumalikod ako patungo sa elevator. At isa pa. Tumingin ako sa likod. Sabihin mo kay Ernesto na pipirmahan ko. Pipirmahan ko mismong araw ng engagement sa harap ng lahat. Gusto ba niya ng isang malaking entrance para sa pangalang Valdemoro? Bibigyan ko siya ng isang entrance na hinding-hindi niya malilimutan. Ngumiti si Sofia na nagtatagumpay. Itinaas ang kanyang baso patungo sa akin. Perpekto. Salamat sa inyong kooperasyon, Don Andres. Tandaan ninyo, magsuot ng suit at pakiusap, maligo kayo ng mabuti. Ang mga pinto ng elevator ay sumara. Tinatakpan ang kanyang mayabang na ngiti. Naiwan akong nakatayo doon sa loob ng cabin na bumababa ng mabilis patungo sa lupa. Akala nila nanalo sila. Hindi nila alam na ang pirma na iyon ay magiging hatol ng kamatayan para sa kanilang kinabukasan na ginto. Lumipas ang isang linggo na parang isang walang katapusang bangungot. Nakatanggap ako ng envelope sa pamamagitan ng urgent messenger noong Lunes ng umaga. Hindi ito karaniwang koreo. Nagmula ito sa isang napakamahal na pribadong opisina. Ang envelope ay makapal, mabigat, may seal ng urgent sa matingkad na pula. Nakaupo sa aking maalikabok na opisina, ang ceiling fan ay umiikot at umaalulong gek-gek sa itaas ng ulo ko na parang isang countdown. Ginamit ko ang aking pocket knife na may kahoy na hawakan. Ang ginamit ko para putulin ang mga belt ng makina sa loob ng 20 taon para punitin ang envelope. Sa loob, mayroong certified copy mula sa hukuman sibil. Desisyon tungkol sa pagbabago ng sibil na katayuan. Interesado, Ernesto Galang. Bagong pangalan, Ernesto Valdemoro. Tumama ang pangalan sa aking mga mata, banyaga at matalim na parang scalpel. Ginawa niya, talagang ginawa niya. Pinutol niya ang huling tali sa akin, sa kanyang ina, sa kanyang lolo. Pinatay niya si Galang para muling ipanganak bilang isang estranghero. Kasama niyan, may isa pang file. Kasunduan ng paglilipat ng ari-arian at corporate restructuring. Tumunog ang telepono ko. Ang pangalan sa screen ay anak ko pa rin. Ang palayaw na binigay ko sa kanya mula high school. Tiningnan ko ang screen na kumukurap. Nagdududa ang aking hinlalaki sa boton ng pagsagot. Bumuntong hininga ako ng malalim at nilunok ang mapait na bukol sa aking lalamunan. Hello? Natanggap mo na ba ang mga papeles pa? Tunog ng boses ni Ernesto. Hindi bumati, malamig at matalim na parang isang CEO. Nagbibigay ng utos sa isang empleyado lang. Hawak ko na Ernesto. O dapat ba kitang tawaging Ginoong Valdemoro? Sa kabilang linya, may narinig akong mapanuksong tawa. Tawagin mo ako kung anong gusto mo, hanggat pumirma ka. Kami ni Sofia ay bumili na ng mga tiket para sa Europa sa susunod na linggo. Gusto naming ayusin ito bago kami umalis. Alam mo na, para magsimula muli, malinis. Malinis, ulit ko ang salita. Nararamdaman ang asidong lasa sa bibig. Gusto mong burahin ang karatula ng galang sa labas? Ang karatula na isinabit ko gamit ang sarili kong mga kamay noong ikaw ay sanggol pa? Matanda na yan pa. Kalawangin na.
Ginagawang pangit ang lugar. Umupa ako ng isang tao para mag-redesign. Magiging Valdemoro Automotive Group. Mas eleganteng pakinggan, hindi ba? Ang mga customer ay magiging mga tao ng Porsche, Ferrari, hindi ba? Hindi ang mga mababahong truck driver na kaibigan mo. Pumikit ako. Hindi lang niya ako ninakawan ng kumpanya. Gusto niyang paalisin ang mga customer ko. Ang mga kapatid kong truck driver na nakasama ko sa maraming paghihirap. Paano kung hindi ako pumirma? Tanong ko na may mabigat na boses. Kung gayon, hindi mo na makikita pa ang mukha ko. Ang boses ni Ernesto ay naging malamig, walang bahid ng pagkatao. Si Sofia ay buntis, magiging lolo ka. Binaliktad ang puso ko, ang apo ko, pero nagpatuloy siya na walang awa na parang isang berdugo. Kung hindi ka pipirma, ang batang iyon ay ipapanganak sa Madrid. Lalaki nang hindi alam kung sino ang kanyang lolo. Malalaman lang niya na ang lolo niya ay isang matigas ang ulo na mekaniko na namatay kung saan-saan sa Pilipinas. Gusto mo bang mamatay mag-isa sa talyer na punong-puno ng grasa? O gusto mong kargahin ang panganay ng mga Valdemoro? Ikaw ang magdesisyon. Ibinaba niya ang tawag. Ang tono ng dial tone ay parang walang hanggan sa aking tainga. Hindi ito isang mungkahi, ito ay isang sentensya. Ginagamit niya ang aking hindi pa ipinapanganak na apo bilang hostage. Sus! Paano ako nagpalaki ng isang demonyong napakalamig ang dugo? Tiningnan ko ang file. Ang mga letra ay sumasayaw sa harap ng aking mga mata. Artikulo 1. Si Hinoong Andres Galang ay inililipat ang lahat ng kontrol. Lupa, pasilidad at inunat ko ang kamay ko para sa bote. Nanginginig ako ng sobra kaya tumapon ng tikila sa mesa, binabasa ang pirma ng hukom. Nang gabing iyon, hindi ako umuwi. Bakit pa ako uuwi sa isang walang laman at malamig na bahay? Nanatili ako sa talyer. Uminom ako. Uminom na parang ang tequila ay kayang hugasan ang kahihiyang ito. Naglakad ako ng patagilid sa pagitan ng mga hanay ng mga truck na naghihintay ng pag-aayos. Sa dilim, mukha silang mga dambuhalang halimaw na metal na natutulog. Sila lang ang tapat sa akin. Sila lang ang hindi humahamak sa maruruming kamay na ito. Tumigil ako sa harap ng isang lumang wrench na nakasabit sa board. Ang unang tool na binili ko sa una kong sweldo bilang katulong noong 15 na taong gulang ako. Ito ay gasgas. Makinang dahil sa pawis ng aking mga kamay. Bakit? Sigaw ko at ang echo ay tumalbog sa mga dingding ng bodega. Bakit, Diyos ko? Ano ang ginawa kong mali? Nagtrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Hindi ako naglaro. Hindi ako nag-asawa. Gusto ko lang na magkaroon siya ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Ibinato ko ang bote sa dingding. Crash. Sumabog ang mga salamin, kumalat sa sahig na semento na may mantsa ng langis. Bumagsak ako sa sahig, sinasandal ang likod sa isang napakalaking gulong ng truck. Umiyak ako sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon mula nang mamatay si Maria. Umiyak ako ng walang tigil na parang isang bata. Naalala ko si Ernesto noong bata pa. Ang araw na tumakbo siya sa talyer na may mantsa ang mukha na may hawak na laruang screwdriver. Pa, tulungan kitang ayusin ang kotse. Anong ginawa ko? Sigaw ko sa kanya. Pumasok ka sa bahay ngayon din. Madudumihan ang damit mo. Huwag mong hawakan ang basura na ito. Ako mismo ang nagtanim sa kanya ng ideya na marumi ang trabaho ko, na ito ay basura. Gusto ko siyang protektahan, pero nang hindi sinasadya, tinuruan ko siyang hamakin ako. Ano ako? Tiningnan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng ilaw ng buwan na pumapasok sa bintana. Itim, magaspang, sirang kuko. Tama si Ernesto. Ang mga kamay na ito ay kasuklam-suklam. Siguro dapat ko na lang pirmahan. Pirmahan at tapos na. Ibebenta niya ang talyer. Buburahin niya ang pangalan ng Galang. Siguro karapat-dapat kalimutan ng Galang. Matanda na ako. Hindi ko kayang labanan siya. May edukasyon siya, mga abogado, kinabukasan. Ako, langis lang at nakaraan ang mayroon ako. Inilabas ko ang pluma mula sa bulsa ng aking damit. Inilagay ko ang papel ng paglilipat sa aking hita. Ang ilaw ng cellphone ay nagpapaliwanag sa linya. Sedente, naglilipat. Andres Galang. Inilagay ko ang pluma sa papel, isang pirma lang, at makikita ko ang apo ko.
Magiging lolo ako, kahit na isang hinahamak na lolo, nakatago sa likod ng pinto, pero hindi bababa sa hindi ako mag-iisa. Ang takot sa pag-iisa ay kumakain sa self-respect sa isang kakilakilabot na paraan. Sa sandaling iyon, may ingay mula sa metal curtain. Ang tunog ng kadena ng kurtina raka-racha ay nagpabalik sa akin mula sa kalasingan. Sino ang pumupunta sa talyer ng 2:00 ng umaga? Isang magnanakaw. Bumangon ako at kumuha ng half-meter na tubo na bakal. Sino yan? Magpakita ka! Sigaw ko, hinihila ang boses pero nagbabanta. Ang kurtina ay umangat sa kalahati. Isang anino ang pumasok. Amo, ako po si Tito. Si Tito ang kapatas ay may masamang suot na pajama, slippers at mukha ng takot. Tito, anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ibinaba ko ang tubo. Nakita ko po ang truck ninyo sa patio. Dumaan ako at nakita ko na patay ang ilaw ng opisina, pero walang padlock sa loob ang pinto ng talyer. Nag-alala ako. Akala ko inatake kayo sa puso o kung ano pa. Lumapit si Tito, sinisimangutan ng amoy ng alak at nakikita ang kalat ng mga salamin. Tiningnan niya ang gusot na papel sa aking hita at ang pluma na nakakalat sa sahig. Pipirmahan ba ninyo yan, Don Andres? Tanong ni Tito ng mahina na nakadikit ang mga mata sa dokumento. Sa talyer, lahat ay nagbubulungan tungkol sa pagpapalit ng pangalan ni Ernesto. Mabilis kumalat ang masamang balita. Wala akong pagpipilian, Tito. Tumawa ako ng mapait, sumandal sa gulong. Nanalo siya. Ako ay isang matandang tapos na. Ang apelyidong galang na ito, sabi niya, ay isang kahihiyan. Nanahimik si Tito sandali. Lumuhod siya sa harap ko. Hindi nag-aalala na madudumihan ang kanyang malinis na pajama sa madulas na sahig. Amo, naaalala ba ninyo noong nakaraang linggo na binugbog ang bunso kong anak sa eskwela? Tiningnan ko siya nang hindi nauunawaan. Ano ang kinalaman niyan? Nakipag-away siya sa ibang bata dahil sinabi nito na ang tatay niya ay isang maruming mekaniko. Pinatawag ako ng guro. Alam ba ninyo kung ano ang sinabi ng anak ko? Umiling ako. Tiningnan ako ni Tito diretso sa mga mata at nagniningning ang mga ito ng may kakaibang pagmamalaki. Sabi niya, hindi marumi ang tatay ko. Yan ang grasa ng mga truck na nagdadala ng pagkain sa buong syudad. Kung hindi inayos ng tatay ko ang mga truck, ano ang kakainin mo? Ang tatay ko ay isang bayani na nagpapatuloy sa pag-ikot ng mundong ito. Proud ako na anak ako ni Tito Lopez, mekaniko ni Don Andres Galang. Ako ay natigilan. Sinabi niya, yan, talaga. At nang dumating kami sa bahay, hiniling niya sa akin na turuan siyang humawak ng wrench. Gusto niyang maging parang sa akin ang mga kamay niya. Ibinuka ni Tito ang kanyang makakalyong mga kamay at inilagay ang mga ito sa tabi ng akin. Magkapareho sila, itim, magaspang, pero malakas. Don Andres, ang karangalan ay wala sa kung ang pangalan ay eleganteng pakinggan o hindi. Ang karangalan ay nandito. Hinampas ni Tito ang kaliwang dibdib niya kung saan tumitibok ang puso. At nandito, itinuro niya ang kanyang mga kamay. Kung pipirmahan ninyo ang papel na yan, hindi lang ninyo ibebenta ang talyer, ibebenta ninyo ang pagmamalaki ng anak ko, ang akin at ang inyo ring sarili. Hahayaan ba ninyo na burahin ni Ernesto ang pangalan na ginagalang ng maraming tao? Ang mga salita ni Tito ay parang isang balde ng malamig na tubig. Biglang nawala ang kalasingan ko. Ang anak ng isang mekaniko ay mas nakakaunawa ng karangalan kaysa sa anak ko na may master's degree. Nahihiya sa akin si Ernesto. Ang anak ni Tito ay proud sa tatay niya. Ang pagkakaiba ay wala sa dugo. Ang pagkakaiba ay nasa puso. Tiningnan ko ang papel ng paglilipat muli. Wala na akong nakikita na takot. Nakikita ko ang paghamak. Paghamak sa sarili kong kahinaan kanina. Ginawa kong bola ang papel at inihagis ko ng malakas sa mga sirang salamin. Tama ka, Tito. Diyos ko, tama ka. Tumayo ako ng patagilid pero tuwid ang likod. Ang sakit sa dibdib ay nandoon pa rin pero nagbago. Hindi na ito sakit ng pagkawala, ito ay sakit ng pagbabago. Tito, matulog ka na. Bukas, maaga kang dumating. May trabaho tayong gagawin. Anong trabaho, amo? Kailangan kong pumunta para tingnan ng abogado.
Hindi ko pipirmahan ang aking hatol ng kamatayan. Pipirmahan ko ang kanya. Ngumiti si Tito at nagniningning ang kanyang puting ngipin sa dilim. Iyan ang Don Andres na kilala ko. Magandang gabi, amo. Nang umalis si Tito, naiwan akong nag-iisa sa talyer. Hindi na ako nakakaramdam ng ginaw. Isang apoy ang lumalaki sa loob ko, ang apoy ng paghihiganti. Kinaumagahan, nasa opisina ako ni Atty. Villanueva ng alas 8 sharp bago pa buksan ang sekretarya. Suot ko ang pinakaluma kong suit pero magaling akong ahit at suklay. Si Atty. Villanueva ay matanda na, kulubot ang muka na parang raisin, pero ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay matalas pa rin. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay tiningnan ang file ng trust ng 1980 sa mesa. Andres, sigurado ka ba? Kapag na-activate natin ito, wala nang balikan. Mawawala kay Ernesto ang lahat. Hindi lang ang kumpanya, kundi ang lahat ng ari-arian sa pangalan ng trust. Ang kondo, ang kotse, ang mga account. Literal siyang mapupunta sa kalye. Uminom ako ng aking itim at mapait na kape. Pinili niya ang kalye mula nang pumirma siya bilang Valdemoro Atemde. Tinutulungan ko lang siyang tuparin ang kanyang kagustuhan. Nagbuntong hininga si Atty. Villanueva at binuksan ang pahina ng klose. Sige, suriin natin sa huling pagkakataon. Artikulo 4, Klausula de Identidad. Nilabag ito ni Ernesto ng direkta sa pagpapalit ng kanyang apelyido. Nag-a-activate ito ng tahasang pagtalikod. Tinampal niya ang kanyang butuhan na mga daliri sa papel. Pero ang problema ay nasa Artikulo 5, Beneficiario Sustituto, pansamantalang benepisyaryo. Kapag nawala ang karapatan ni Ernesto, kanino mapupunta? Sa orihinal ng 1980, iniwan mo itong blanko dahil wala nang iba. Alam ko, sabi ko, inilalabas ang isang maliit na envelope mula sa aking jacket. Kaya sinulat ko ito. Ang codicil, dagdag sa testamento, ng 2010, naaalala mo? Ang taon na sinigawan ako ni Ernesto sa unang pagkakataon na gusto niyang mamatay na ako para makapagmana. Tinaas ni Atty. Villanueva ang kanyang kilay, kinuha ang envelope at binuksan. Nagbasa siya ng mabilis at pagkatapos ay tumingala ng may lubos na pagtataka. Sinasabi mo ba ang totoo, Andres? Ang taong ito ay hindi mo kadugo. Ang batas ay humihiling na ang benepisyaryo ng trust ay maging kapamilya sa dugo. Hindi ito isang pribadong trust. Ikaw ang magdesisyon. Pero ito ang ari-arian ng buong buhay mo. Ibibigay sa isang estranghero. Hindi siya estranghero, Atty. Villanueva. Pinutol ko siya ng may katatagan. Siya ay pamilya. Ang pamilya ay ang mga nananatili kapag lumubog ang barko. Ang nagdadala ng dugo ko ang unang gumawa ng mga butas sa barko para iligtas ang sarili niya. Nanahimik si Atty. Villanueva. Nang matagal at pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Isang tuso ng ngiti ang lumitaw sa bibig ng matandang abogado. Sige, sa legal, ito ay solidong parang konkreto. Kung pipirmahan ni Ernesto ang akta, sertipikasyon, na nagpapatunay na siya ay Valdemoro sa harap ng assembly, siya mismo ang magsasarado sa selda ng sarili niyang bilangguan. Ano ang plano? Kailangan mong magtiwala siya. Kailangang maniwala siya na sumuko ka na. Kailangan niyang ayusin ang seremonya ng pirmahang iyon ng napakalaki. Kung mas maraming testigo, mas irreversible ang kanyang pagbagsak. Tumayo ako at kinamayan si Atty. Villanueva. Ang kamay niya ay malamig, pero mas malamig ang akin. Huwag kang mag-alala. Gagampanan ko ang papel ng natalong ama ng perpekto. Paglabas ng opisina, inilabas ko ang cellphone. Oras na para tawagan si Hinoong Valdemoro. Tumunog ito ng 3 beses bago niya sinagot. Anong gusto mo? Nakapagdesisyon ka na ba? Abuso ako sa pagpili ng mga tablecloth para sa party. Ang boses ni Ernesto ay tunog galit. Bumuntong hininga ako ng malalim, inaayos ang boses ko. Ginawa kong tunog nanginginig, pagod, mas matanda kaysa sa akin. Ernesto. Nagkamali ako. Katahimikan sa kabilang linya sa loob ng 1 segundo. Ang kasiyahan ay naglalakbay sa linya. Nagkamali ka, ibig sabihin tinatanggap mo. Oo, matanda na ako, anak.
Hindi ko kayang labanan ka. Tama ka. Ang mga panahong ito ay humihingi ng mga eleganteng pangalan. Galang. Nakaraan lang. Pipirmahan ko. Pupunta ako sa party at pipirmahan ko ang lahat ng gusto mo. Hinihiling ko lang sa iyo, hayaan mo akong makita ang apo ko pagkapanganak. Tumawa ng malakas si Ernesto, isang mapagtagumpay at mayabang na tawa. Ha ha ha. Sa wakas, nag-isip din ang matanda. Magaling pa, masisiyahan si Sofia. Ito ang magiging pinakamahusay na regalo sa kasal. Kung gayon, anong oras ako darating sa pangunahing entrada ng hotel? Tanong ko, nagkukunwari ng pagpapasakop. Ang boses ni Ernesto ay bumaba ng tono, bumabalik sa karaniwang kalupitan, at sa pagkakataong ito ay nagdagdag siya ng extra 5% ng lason na hindi ko inakala. Tungkol doon pa, tingnan mo, ang mga bisita ay puro VIP, mga embahador, banker. Ang pagdating sa lumang, bulok na truck sa pangunahing entrada ay mukhang masama, masyadong unkempt. Ang mga valet parking ay hindi marunong magmaneho ng mga karkatsa, lumang sasakyan na iyan. Kung gayon, ano ang gagawin ko? Pumasok ka sa likod, sa pintuan ng serbisyo. May isang cargo elevator na magdadala sa iyo diretso sa waiting area. Doon ka maghintay hanggang sa tawagin kita. Lalabas ka sa stage, pipirma, at pagkatapos, sige, maaari ka nang umalis ng maaga para magpahinga sa likod ng pinto. Cargo elevator at pagkatapos ay umalis. Tinatrato niya ako ng mas masahol pa kaysa sa isang asong bantay. At isa pa, dagdag niya, na parang gustong magpako ng isa pang pako sa kabaong. Pakiusap, ilagay mo ang mga kamay mo sa Clorox o gumawa ka ng isang bagay. Huwag mong dalhin ang mga itim na kuko kapag hinawakan mo ang pluma at maglagay ka ng maraming pabango. Ayaw kong dumikit ang amoy ng langis sa damit ni Sofia. Nakakasuya. Mahigpit kong hinawakan ang telepono ng sobra kaya pakiramdam ko ay sisirain ko ang screen. Kumulo ang dugo ko pero ang boses ko ay lumabas ng malumanay, sumuko. Sige anak, maliligo ako ng mabuti. Papasok ako sa likod. Hindi kita ikahihiya. Mabuti, magkikita tayo sa Sabado. Huwag kang malilate. Ibinaba niya ang tawag. Nanatili akong nakatayo sa kalye na punong-puno ng mga tao. Ibinababa ang telepono. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Hindi ng kagalakan, kundi ang ngiti ng isang mangangaso na nakikita ang kanyang biktima na tumapak sa patibong. Gusto niyang pumasok ako sa likod? Sige, papasok ako sa likod. Gusto niyang maging malinis ako? Sige, lilinisin ko ang sarili ko. Lilinisin ko siya sa buhay ko. Nagbaba ng tawag si Ernesto habang nakangiti, nangangarap tungkol sa kanyang mga Valdemoro skyscraper. Pero hindi niya alam na ang tawag na iyon ay ang sandali kung kailan siya pumirma sa sarili niyang execution order. Inimbita lang niya ang berdugo sa kanyang party at binigyan lang niya ito ng mga direksyon kung paano pumasok para ilagay ang kutsilyo sa liig niya ng pinakamabilis hanggat maaari. Sabado, alas 7 ng gabi, Grand Royal Hotel, Makati. Ipinark ko ang aking F-150 truck sa likod na eskinita sa tabi ng mga garbage container ng kusina ng hotel, tulad ng sinabi sa akin ni Ginoong Valdemoro. Ang amoy ng sirang pagkain at lichate ay humalo sa amoy ng murang Old Spice na inilagay ko lang. Isang batang gwardya ng seguridad ang pumigil sa akin sa pintuan ng serbisyo. Hoy matanda, ang lugar na ito ay para sa service personnel, mga supplier sa kabilang pinto. Inayos ko ang aking necktie na may gilid na nasira na at tinaas ko ang ulo ko. Hindi ako nagdadala ng anuman. Ako ang tatay ng ikakasal. Tiningnan ako ng guwardya mula ulo hanggang paa. Tiningnan niya ang aking lumang sapatos na balat na kahit na pinakintab ko ay nagpapakita pa rin ng mga bitak. Tiningnan niya ang aking malalaki at magagaspang na kamay. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang mahinang tawa, hindi masama, ngunit puno ng awa. Ang tatay ni Ginoong Valdemoro, pakiusap, sabi niya, ang tatay niya ay isang investor na nasa Europa. Sige, pasok na. Tiyo mula sa probinsya. Gamitin mo ang cargo elevator numero 3. Huwag kang makita ng manager. Pumasok ako sa cargo elevator.
Ang sahig ay madikit mula sa grasa ng pagkain at may mga marka ng gulong ng mga cart. Irony, ang maruming elevator na ito ay nagpapadama sa akin ng mas komportable kaysa sa marble lobby sa labas. Dito, hindi bababasa. Ang dumi ay tapat. Ang elevator ay bumukas sa ikatlong palapag. Narating ko ang tunog ng malambot na classical music at ang pagtunog ng mga baso. Lumabas ako at nagtago sa isang madilim na sulok sa likod ng isang malaking red velvet curtain. Ang ballroom ay kahangahangang marangya. Ang mga crystal chandelier ay nakasabit na parang mga dambuhalang luha. Ang mga sariwang bulaklak ay bumabalot sa mga pasilyo. Mga ginoo sa itim na tuksedo at mga babae sa makinang na evening gown ang may hawak na baso ng champagne, tumatawa at nagkukwentuhan tungkol sa mga trivial na bagay. At nandoon siya. Nasa gitna siya, nagniningning na parang isang Diyos. Ivory-colored na suit, slicked back na buhok. Nagtutoast siya kasama ang isang matabang lalaki. Sa tingin ko, siya ang presidente ng Association of Architects. Si Sofia ay nasa tabi niya, nagniningning at matalim na parang kutsilyo na binalutan ng ginto. Bumuntong hininga ako ng malalim at lumabas sa pinagtataguan ko. Nakita ako ni Ernesto. Ang ngiti sa mukha niya ay nawala agad, napalitan ng isang kunot ng noo ng lubos na alarma. Nagpaalam siya sa mga bisita at hinila si Sofia nang mabilis patungo sa akin. Iniharang ako malapit sa lugar kung saan iniiwan ng mga waiter ang maruming plato. Dumating ka sa oras, hiho, bulong niya sa pagitan ng mga ngipin, tumitingin sa lahat ng dako kung may nakakakita sa amin. Pero, anong ginagawa mo rito na nakatayo? Sinabi ko sa iyo na maghintay sa waiting area. Sarado ito, pagsisinungaling ko. Gusto kong nandito para mapanood siyang umarte. Nag-exhale si Ernesto nang may pagkasuya, gumagawa ng isang grimace ng pandidiri habang lumalapit sa akin. Inamoy niya ako. Anong pabango ang ginamit mo? Ang pabango na, yan Diyos ko, amoy barbershop sa lugar namin. Lumayo ka ng kaunti kay Sofia. Nandidiri siya dahil sa pagbubuntis. Tinakpan ni Sofia ang ilong niya gamit ang panyo. Tinitingnan ako na parang ako ay isang ipis na kakalabas lang ng alasena. Don Andres, pakiusap, huwag kayong humawak ng anuman, lalo na ang pagkain. Tingnan ninyo ang mga kuko ninyo. Kahit na pinutol ninyo, mukha pa ring itim. Mawawala ng gana ang mga bisita. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ibinalot ko sila sa Clorox sa loob ng 30 minuto kagabi hanggang sa mamula ang balat ko at mag-apoy. Pero ang langis na pumasok sa laman sa loob ng 40 taon ay hindi aalis sa Clorox. Huwag kang mag-alala, sabi ko na may magaspang na boses. Wala akong gana. Pumunta lang ako para pumirma. Mabuti. Inayos ni Ernesto ang bowtie ko sa leeg. Isang kilos na mukhang mapagmahal mula sa malayo. Pero sa totoo ay para itulak ako patalikod. Manatili ka rito sa sulok. Huwag kang makipag-usap sa sinuman. Huwag kang tumawa ng malakas. Kapag tinawag ng Master of Ceremonies ang predecessor founder, umakyat ka diretso sa stage, pumirma kung saan itinuro ko sa iyo at bumaba sa emergency exit sa kanan. Dadalhin ka ng driver ko sa bahay mo. Naiintindihan? Naiintindihan, Ginoong Valdemoro. Tumango siya, nasisiyahan at tumalikod para makihalubilo muli sa karamihan, nagbabago muli sa kaakit-akit na prinsipe. Naiwan ako doon, nag-iisa sa dilim, niyayakap ang lumang file sa aking dibdib. Ang musika ay tunog matamis, pero sa aking mga tainga, naririnig ko lang ang tumtum ng puso ko. Hindi nila alam na ang anino na nakatayo sa sulok na ito ay hindi isang matandang tapos na. Ito ay ang Grim Reaper na nagpapatalas ng kanyang scythe. Pagkalipas ng isang oras, namatay ang mga ilaw ng ballroom. Isang reflector ang nagpaliwanag sa gitna ng stage. Malalakas na palakpakan. Umakyat si Ernesto sa podium, hinawakan ang microphone ng may lubos na kumpiyansa. Mga ginang at ginoo, ang boses niya ay umalingaw-ngaw, mainit at nakakumbinsi. Salamat sa inyong lahat sa pagiging narito para saksihan ang pagsilang ng isang bagong panahon. Ngayon hindi lang namin ipinagdiriwang ang engagement ko kay Sofia, kundi pati na rin ang pagsilang ng Valdemoro Group. Mas maraming palakpakan. Ang higanting screen sa likod ay nagpo-project ng bagong logo, isang stylized na M sa ginto
elegante, moderno, walang bakas ng wrench at gear ng lumang logo ng Talleres Galang. Marami ang nagtatanong sa akin, ano ang sikreto ko para sa tagumpay? Patuloy ni Ernesto na naglalakad sa stage. Ito ay ang katapangan na magbago, katapangan na alisin ang luma, ang lipas na pag-iisip, ang mga bagahe ng nakaraan para makamit ang excellence. Bagahe, tinawag niya akong bagahe sa harap ng 300 katao. At para gawing formal ito, gusto kong imbitahan sa stage ang isang tao ang naglagay ng mga unang brick, kahit na magaspang na kinakailangan ang tatay ko, si Ginoong Andres. Ang MC ay suminyas sa akin. Ang reflector ay bumalot sa ballroom at huminto sa madilim na sulok kung nasaan ako. Ang ilaw ay bumulag sa akin, nagsimula akong lumakad. Ang ballroom ay nasa lubos na katahimikan. Ang mga sapatos ko ay tumama sa kahoy clock-clock, malinaw na umuugong. Nararamdaman ko ang daan-daang mga mata na nakatitig sa akin, mga tingin na mausisa, kritikal at ilang mapanuksong tawa na bumubulong tungkol sa aking lipas na suit. Umakyat ako sa stage, sinalubong ako ni Ernesto ng may maluwag na yakap, binibigyan ako ng 2 tapik sa likod. Ang uri ng tapik na ibinibigay mo sa isang empleyado. Ito ay isang makasaysayang sandali, sabi ni Ernesto sa microphone. Inaabot sa akin ang mamahaling Mont Blanc na pluma. Pipirmahan ng tatay ko ang dokumento ng paglilipat. Opisyal na ibinibigay ang sulo sa henerasyon ng Valdemoro. Nagdala sila ng isang maliit na mesa. Nandoon ang papel ng paglilipat na bukas at handa. Yumuko si Ernesto sa tainga ko, bumubulong ng may ngiting nagyelo para sa mga litrato. Pumirma ka na ng mabilis at umalis ka na, matanda. Huwag mo akong ipahiya. Kinuha ko ang pluma, timbang ito ng tonelada. Ang pabango ni Ernesto, ang makeup ni Sofia, ang amoy ng peking pera ay nagpapataob sa sikmura ko, yumuko ako. Ang dulo ng pluma ay dumampi sa papel, pero hindi ako pumirma. Nanatili akong walang galaw na parang estatwa. 1 segundo, 2 segundo, 5 segundo. Ang katahimikan ay nagsimulang maging hindi komportable. Ang band ay tumigil sa pagtugtog. Ang mga bulungan sa audience ay nagsimulang lumaki. Si Ernesto ay naiinip. Nag-ubo siya. Pa, masyado ka bang nai-excite? Pumirma ka na. Tumingala ako ng dahan-dahan. Hindi ako tumingin sa papel. Tumingin ako diretsyo sa mga mata ni Ernesto. Ang mga mata kong matanda at pagod ay biglang nagniningning ng may apoy na hindi niya kailanman nakita. Kinuha ko ang microphone mula sa podium. Sandali! Ang boses ko ay lumabas ng matatag, hindi nanginginig, matigas na parang martilyo na tumatama sa anvil. May kaunting kalituhan dito. Ang buong ballroom ay nagpigil ng hininga. Ang katahimikan ay hindi na pagkausisa. Ito ay isang katahimikan ng libingan. Ang tensyon ay napakasiksik na maaari itong hiwain ng kutsilyo. Naririnig mo kahit ang yelo na natutunaw sa mga baso ng pinakamalayong mesa. Namutla si Ernesto. Sinubukan niyang kunin ang microphone mula sa akin, pero umalis ako ng isang hakbang, itinaas ang lumakong file ng mataas. Bago ko pirmahan ang papel na ito, sabi ko ng malakas, ang boses ko ay umuugong sa malaking ballroom. Kailangan kong linawin ang tunay na pag-aari ng kumpanya na tinatawag ninyong Valdemoro Group. Anong ginagawa mo? Seguridad! Bulong ni Ernesto, sumusugod patungo sa akin. Manahimik ka diyan, sigaw ko. Ang sigaw ng utos ng isang lalaki na namuno sa isang talyer mekaniko sa loob ng 40 taon ay nagpalamig kay Ernesto sa instinct. Gusto mo bang marinig ng lahat ang katotohanan o mas gusto mo na makita ka na kinaladkad ang matandang ito palabas ng stage na parang isang sako ng basura? Ang mga bisita ay nagsimulang bumulong ng mas malakas. Ang mga cellphone at camera ay itinaas ng sabay-sabay. Si Sofia ay naging bato na nanginginig ang baso sa kanyang kamay. Binuksan ko ang file at inilabas ang dilaw na pahina ng 1980. Mga ginang at ginoo, ang kumpanyang ito ay hindi sa akin at lalong hindi ito sa batang Ernesto na narito. Ito ay pag-aari ng Galang Family Trust na itinatag noong 1980. Inilagay ko ang aking salamin sa pagbabasa at nagbasa ng dahan-dahan.
malinaw at malakas na parang hukom na nagdidikta ng sentensya. Artikulo 4, Identidad ng dugo. Ang administrador at nag-iisang benepisyaryo nang huminto ako, tumitingin sa mukha ni Ernesto, na ngayon ay puti na parang papel. Ernesto, ipinagmalaki mo lang sa buong mundo na pinalitan mo ang pangalan mo sa Valdemoro. Ipinakita mo ang sertipikong iyon sa lahat ng dako na parang isang trophy. Inihagis ko ang papel ng paglilipat na ibinigay niya sa sahig ng stage. Binabati kita, Ginoong Valdemoro. Sa bagong pangalan na iyan, opisyal mong binura ang sarili mo sa listahan ng mga benepisyaryo. Sa legal, isa kang estranghero, at ang Galang Trust ay hindi nagpapakain sa mga estranghero. Ang ballroom ay sumabog sa pagtataka. Oh, ano? Hindi maaari! Umalingaw-ngaw ng magulo. Tumakbo si Sofia sa tabi ni Ernesto. Inagaw ang papel mula sa akin para basahin. Ang mga mata niya ay lumaki nang makita ang pulang seal at ang pirma ng notary public ng 30 taon na ang nakalipas. Ano ang demonyo ito, Ernesto? Sinabi mo sa akin na ikaw ang may-ari ng lahat. Sigaw ni Sofia, nakakalimutan ng etiquette. Ang glamorous stage ay naging isang battlefield. Nanginginig si Ernesto, pinapawisan ng husto, sinisira ang kanyang makeup. Sinubukan niyang tumawa, isang baluktot at kaawa-awang tawa. Ha ha ha, pa, napakagandang biro, lahat. Ito ay isang biro ng tatay ko. May napakakaiba siyang sense of humor. Humarap siya sa akin, binaba ang boses para magmakaawa, pero may nagbabantang mga mata. Pa, tumigil ka na. Huwag kang magpakita ng kalokohan. Pumasok tayo sa loob para mag-usap. Kalokohan, tumawa ako ng may paghamak. Ang tanging nakakaloko dito ay ikaw, Ernesto. Akala mo ba ang apelyido ay isang damit na isinusuot mo at inaalis kung kailan mo gusto? Sinabi mo na ang galang ay isang mantsa. Sige, sa akin na ang mantsa. Sa iyo na ang iyong elegance. Si Attorney Villanueva na nakaupo ng tahimik sa VIP table ay tumayo. Inayos niya ang kanyang necktie at umakyat sa stage ng may matatag na hakbang. Kinukumpirma ko ang legal na bisa ng dokumentong ito, sabi ni Attorney Villanueva sa microphone. Ayon sa batas, sa eksaktong sandali na pumirma si Ginoong Ernesto sa kanyang pagpapalit ng pangalan, nawala ang kanyang legal na katayuan sa lahat ng asset ng trust, kasama ang talyer, ang mga bank account at pati na rin ang penthouse, kung saan siya nakatira at ang kotse na minamaneho niya. Hindi, imposible! Sigaw ni Ernesto, sumusugod para sunggaban si Attorney Villanueva sa lapel. Ako ang anak niya, kadugo ko siya. Anong batas ang nagbabawal sa isang anak na magmana mula sa kanyang ama? Dugo. Umusad ako at inalis ang mga kamay niya mula sa abogado. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin, negosyo ito, hindi pamilya. Gusto mong maglaro gamit ang mga corporate rule? Maglaro tayo. Ito ay isang kontrata, Ernesto, at nilabag mo ito. Bumagsak si Ernesto. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng tulong, pero ang kanyang mga strategic partner, ang kanyang mga kaibigan mula sa mataas na lipunan, ay umiiwas sa tingin niya o bumubulong ng may paghamak. Walang gustong makipag-ugnayan sa isang taong kakabagsak lang sa publiko. Binitawan ni Sofia ang braso ni Ernesto na parang nagliliyab. Niloko mo ako. Sinabi mo sa akin na ikaw ang nag-iisang tagapagmana. Sumpain ka. Humarap sa akin si Ernesto na ang mukha ay puno ng uhog at luha. Ang kayabangan ay nawala. Ang natira lang ay ang kaduwagan ng isang bata na kinuha ang kanyang mga sweets. Papa, nagkamali ako. Papalitan ko ulit. Bukas na bukas, pupunta ako sa hukuman. Magiging galang ako. Ipatatuo ko ang galang sa noo ko kung gusto mo. Huwag mo akong gawin ito. Tiningnan ko siya na nakaluhod sa aking paanan, kumakapit sa aking mga lumang pantalon na khaki. Ang mga iyon na kanina lang ay nakakasuka sa kanya. Ang puso ko ay lumambot, pero ang isip ko ay malamig na parang yelo. Palitan ulit? Tanong ko. Oo, ngayon din. Pangalan lang yan. Oo, pangalan lang yan. Pero ang dignidad ay hindi maaaring palitan. Umiling ako at inilabas ang isa pang papel mula sa envelope. Ang ipinakita ko kay Attorney Villanueva noong nakaraang araw.
Huli na Ernesto, ang Artikulo 5 ng trust ay napakalinaw. Kung sakaling ang pangunahing tagapagmana ay tumalikod o lumabag sa klausula de identidad, ang mga karapatan sa mana ay ililipat agad at irrevocably sa beneficiaryo sustituto. Tinaas ni Ernesto ang tingin niya na may mga mata na malaki sa takot. Beneficiaryo sustituto? Sino? Wala ka ng iba. Patay na si mama. Wala kang sino man. Pumalahaw si Sofia. May anak ka sa labas, matandang walang hiya. Ngumiti ako, isang ngiti ng ginhawa. Hindi, wala akong mga anak na nagkalat, pero mayroon akong tunay na anak. Isang hinding-hindi humingi sa akin na pumasok sa likod ng pinto. Isang hinding-hindi humingi sa akin na paputiin ko ang aking mga kamay. Tumingin ako sa likod ng ballroom, malapit sa entrada. Sindihan ang ilaw, utos ko. Ang reflector ay tumuturo doon. Nandoon, nakatago ng nahihiya sa likod ng pinto, ay isang lalaki na may murang rented suit na medyo masikip sa kanyang matipunong katawan. May hawak siyang baso ng tubig sa kamay at mukha ng takot. Tito Lopez! Tawag ko ng malakas. Umakyat ka rito. Ang buong ballroom ay tumalikod. Si Tito, ang mekaniko. Naglalakad si Tito nang nanginginig, dumadaan sa pagitan ng mga hanay ng mga mayamang tao na sumisimangot sa kanyang mapagpakumbabang hitsura. Umakyat siya sa stage, tumayo sa tabi ko na nakayuko ang ulo at nagpipihit ng kanyang makakalyong mga kamay. Tumayo si Ernesto ng mabilis, pula sa galit at kahihiyan. Itong pusa na ito, nababaliw ka ba? Isa siyang Indio, hindi man lang siya nakatapos ng high school. Siya ang katulong na naghuhugas ng kotse ko. Tumahimik ka! Sinampal ko si Ernesto. Plaf, tuyo at malakas. Isang sampal na puno ng 28 taon ng pagkadismaya. Huminga ng malalim ang ballroom muli. Itong Indio na ito. Niyakap ko si Tito sa mga balikat, pinipilit siyang tumayo ng tuwid. Nasa tabi ko siya nang nagkasakit ako habang ikaw ay nasa Dubai. Nagpuyat siya buong gabi. Nag-aayos ng mga truck para maihatid sa oras. Habang ikaw ay nagtatapon ng pera sa kasino, tinuturuan niya ang anak niya na ipagmalaki na maging mekaniko. Habang ikaw ay nagtuturo sa iyo na hamakin ang lolo niya. Humarap ako kay Atijar Villanueva. Basahin mo, Atijar Villanueva. Nagbasa si Atijar Villanueva ng malakas. Ayon sa Codicil ng 2010, ang lahat ng asset, ang brand at ang operasyon ng Talleres Galang, kasama ang mga real estate subsidiaries, ay ililipat ng walang pasubali kay Ginoong Tito Lopez. Binuksan ni Tito ang kanyang bibig. Amo, anong sinasabi ninyo? Hindi ko kaya. Kunin mo, iho. Itinulak ko ang file sa mga kamay niya. Ang makakalyong kamay ko ay dumampi sa kanya. Isang paglilipat ng henerasyon, hindi ng dugo, kundi ng pawis. Mas karapat dapat ka kaysa sa sinuman. Panatilihin mong buhay ang apelyidong Galang. Huwag mong hayaang mamatay. Umungol si Ernesto na parang sugatang hayop at sinubukan niyang agawin ang file pero dalawang malalaking guwardya ng seguridad ang lumitaw at hinawakan siya sa braso. Bitawan ninyo ako. Ako si Valdemoro. Ako ang may-ari ng hotel na ito. Hindi ako... Utal niya, napagtanto na wala siyang sinuman. Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon. Wala nang galit, tanging isang malalim na awa. Eksakto, ikaw si Valdemoro. At pasensya na, Ginoong Valdemoro. Pero ang party na ito ay binabayaran ng Galang Trust at ang trust ay nagpasya lang na suspindihin ang financing agad. Humarap ako sa natigilang karamihan. Tapos na ang party. Ang gustong maghapunan, magbayad ng sarili niyang bill. Si Tito ay nasa stage na may hawak na makapal na file na nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya ang karamihan sa baba. Mga taong kanina lang ay tiningnan siya ng may paghamak dahil sa kanyang murang suit. At ngayon ay tinitingnan siya na parang may pakpak na lumabas sa kanya. Amo, Don Andres. Nauutal si Tito, pinapawisan ng malamig. Ito ay masyadong malaki. Ako? Nag-aayos lang ako ng mga kotse. Paano ko hahawakan ng isang kumpanya? Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Nararamdaman ang katatagan ng isang taong nagtatrabaho. Kaya ikaw ang pinili ko, Tito. Marunong kang mag-ayos ng sirang bagay. Iyon,
Itinuro ko si Ernesto gamit ang aking baba na nakikipaglaban sa mga gwardiya. Alam lang niyang itapon ang luma para habulin ang mga fantasy. Si Ernesto ay nagpalpak at sumigaw, lila sa kahihiyan. Ang kanyang tunay na kalikasan, ang classism at racism na sinubukan niyang itago sa ilalim ng isang intellectual facade, ay lumabas ng walang filter. Nababaliw ka ba, matanda? Ibibigay mo ang ari-arian sa isang Indio. Tingnan mo siya. Hindi niya alam kung paano gamitin ang mga cutlery. Gagawin niyang tsikero, babuyan, ang kumpanya. Tumahimik ka, sigaw ni Sofia. Hindi para ipagtanggol ako, kundi dahil napagtanto niya na masyadong mabilis lumulubog ang barko. Lumapit ako kay Ernesto. Tiningnan ko siya ng malalim sa mata, naghahanap ng anumang bakas ng bata na yon, pero galit at kasakiman lang ang nakikita ko. Ernesto, tinatawag mo siyang Indio? Ang Indio na ito ay nagbantay sa talyer buong gabi nang tumama ang bagyo habang ikaw ay nagpa-party sa Cebu. Ang Indio na ito ang nagdala sa akin sa likod niya sa emergency room nang inatake ako sa puso noong nakaraang taon habang sinabi mo na nasa isang pulong ka. Hindi siya kadugo ko pero dala niya ang puso ko. Humarap ako sa mga tao at idineklara. Mula sa sandaling ito, si Tito Lopez ay ang general manager. Anumang desisyon tungkol sa asset, personnel at mga utang ay gagawin niya. Bumuntong hininga ng malalim si Tito, tumingin sa akin, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang makakalyong mga kamay. Ang kanyang tingin ay nagbago, mula sa takot ay naging determinasyon. Naiintindihan niya na hindi ito regalo, ito ay isang responsibilidad. Kailangan niyang protektahan ang karangalan ng mga mekaniko. Umusad si Tito at tumingin diretso kay Ernesto. Batang Ernesto, sabi ni Tito sa tahimik at matatag na boses. Baka ako ay isang Indio mekaniko, pero hindi ko kailaman pinalitan ang apelyido ng tatay ko para lang makakuha ng entrance. Ang parirala na iyon ay mas masakit kaysa sa aking sampal. Ang mga tao ay nagpakawala ng "O". Ang ilan ay nagsimulang pumalakpak. Una, ilan lang, pagkatapos ay mas malakas. Hindi sila pumapalakpak dahil gusto nila si Tito, kundi dahil gusto nila ang drama at kinamumuhian nila ang pagkukunwari ni Ernesto. Pero hindi pa tapos ang palabas. Sumenyas ako kay Atiers Villanueva. Oras na para sa huling economic strike. Inilabas ni Atiers Villanueva ang isa pang dokumento at inayos ang kanyang salamin. Ginoong Valdemoro, binigyang diin niya ang bagong apelyido ng may pang-iinis. Dahil hindi na kayo benepisyaryo ng trust, obligado kaming isagawa ang mga clause ng asset recovery ng korporasyon. Kumukurap si Ernesto. Recovery ng ano? Sa akin ang kondo, sa akin ang kotse. Mali, sagot ni Ate Villanueva ng malamig. Sa papel, ang penthouse sa Torre Sofia ay pag-aari ng Galang Real Estate. Ang Porsche Cayenne na minamaneho mo ay pag-aari ng Galang Transport. May karapatan ka lang na gamitin ito bilang miyembro ng pamilya. Ngayon na isa kang estranghero, gumagawa ka ng maling paggamit ng asset. Namutla si Sofia na parang wax. Hinawakan niya ang braso ni Ernesto, ipinako ang mga kuko niya. Ernesto, sabihin mo sa akin na nagsisinungaling siya, sa pangalan mo ang kondo. Ako. Nauutal si Ernesto. Pumirma siya para ang kumpanya ang maging may-ari para maiwasan ang buwis sa mana. Isang bitag ng matalino na ngayon ay naging lubid sa kanyang leeg. Tiningnan ni Atiers Villanueva ang kanyang relo. Nagsumite kami ng urgent eviction order sa hukuman kaninang umaga, pagkatapos lang namin kumpirmahin ang pagpapalit ng pangalan mo. Ang order ay inaprubahan 10 minuto na ang nakalipas. Mayroon kang 24 oras para bakantehin ang apartment. 24 oras. Nababaliw sila. Saan kami pupunta? Hindi iyon problema ng kumpanya. Nagkibit balikat si Attender Villanueva. At ang Porsche na nasa valet parking. Ang mga gwardiya namin ay naglagay na ng immobilizer at nakuha ang spare key. Hindi ang kotse para sa kasal. Sigaw ni Ernesto, sinusubukang bumaba sa stage. Pero pinabayaan siya ng mga binti niya at bumagsak siya sa tuhod. Lumapit ako at tumingin sa aking anak na lubusang nasira. Naiisip mo ba, anak? Bulong ko.
malumanay, pero nakamamatay. Gusto mong maging sophisticated. Ngayon ikaw ay isang sophisticated na pulubi. May maganda kang pangalan, isang magandang label, pero walang pera sa bulsa. Humarap ako kay Sofia na nakatayo na parang estatwa ng asin. Sofia, mahal kong kasinuera, sana ang pag-ibig mo kay Valdemoro ay sapat na malaki para matulog kasama siya sa ilalim ng tulay ngayong gabi. O ang pag-ibig mo rin ay may expiration date na parang credit card na kinansela ko lang. Binitawan ni Sofia si Ernesto. Tiningnan siya. Pagkatapos ay tiningnan ang diamond ring sa kanyang kamay. Isang singsing na alam kong binili ni Ernesto gamit ang additional corporate credit card. Tinanggal niya ang singsing. Ernesto, anong ginagawa mo? Tinaas ni Ernesto ang tingin niya. Nagmamakaawa. Hindi tayo maaaring magsimula ulit. Magaling akong arkitekto. Kikita ako ng pera. Kumita ng pera. Tumawa si Sofia at inihagis ang singsing sa dibdib niya. Akala mo ba may kukuha ng isang arkitekto na kakatanggal lang sa mana sa publiko ng sarili niyang ama? Ikaw ang katatawanan ng buong syudad, Ernesto. Ang pangalan mo ay basura. Pero mahal kita. Mahal ko ang seguridad, Ernesto. Mahal ko ang isang lalaki na kayang protektahan ako, hindi ang isang idiot na nagsinungaling sa akin tungkol sa kanyang yaman. Ikaw ay isang fraud. Bluff. Isa pang sampal kay Ernesto. Hindi akin kundi mula sa babaeng papakasalan niya. Tumalikod si Sofia, ang damit niya ay umaalon at bumaba siya ng stage nang hindi tumitingin sa likod. Ang mga tao ay lumayo para hayaan siyang dumaan na parang may nakakahawang sakit. Gumagapang si Ernesto sa sahig, hinahanap ang singsing, umiiyak ng walang tigil. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga kaibigan na VIP ay umaalis na. Tinatakpan nila ang kanilang bibig para tumawa, itinuturo siya. Umalis na tayo tapos na ang show. Kawawa ang lalaki. Akala niya nanalo siya sa loto at tsatara, kalakal lang ang nakuha niya. Ang pangalang Valdemoro ay bagay para sa waiter. Ang mga bulungan na iyon ay mga karayom sa kanyang balat. Ano ang natitira sa kanya? Walang pera, walang bahay, walang kotse, walang asawa, walang pamilya. Humarap siya sa akin. Sa pagkakataong ito, ang kayabangan ay nawala ng lubusan. Gumagapang siya at niyakap ang aking mga binti. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Huwag mo akong iwan. Magiging mekaniko ako. Maghuhugas ako ng mga kotse. Hayaan mo akong bumalik sa talyer. Wala akong mapupuntahan. Tiningnan ko ang korona ng kanyang ulo. Ang perpektong hairstyle ngayon ay isang gulo. Minsan, hinimas ko ang ulo na iyon. Nangangako na poprotektahan ko siya palagi. Pero ang batang iyon ay namatay na. Ang nasa paanan ko ay si Ernesto Valdemoro, isang estranghero. Huwag mo akong tawaging Ginoong Valdemoro. Inalis ko ang mga kamay niya sa aking mga binti at ipinagpag ang pantalon ko na parang nag-aalis ng alikabok. Sa Talyeres Galang, nag-uupa lang kami ng mga expert at tapat na mekaniko. Hindi ka alinman sa dalawa. Hindi ba't sinabi mo na ang langis ay kasuklam-suklam? Huwag mong mamantsahan ang iyong puting suit. Tinalikuran ko siya. Isang kakaibang gaan ang pumasok sa aking kaluluwa. Ang sakit sa dibdib ay nawala, nag-iwan ng isang malamig, ngunit tahimik na butas. Umalis na tayo, Tito. Tinapik ko ang balikat ng kapatas ngayon, General Manager. Masyadong mabaho rito ang murang pabango. Namimiss ko ang amoy ng langis ng makina. Tumango si Tito, niyayakap ang file na parang isang kayamanan. Opo, Don Andres. Bukas kailangan nating gawin ang major adjustment sa trailer ni Ginoong Rodriguez. Eksakto! Ang trabaho ang una. Dalawang lalaki, isa matanda at isa bata ang bumaba sa stage. Naglakad kami sa pagitan ng mga hanay ng mga bakanting upuan, tinatapakan ng pulang carpet gamit ang aming mga lumang sapatos. Walang naglakas loob na harangan ang aming daan. Ang dignidad ng trabaho ay naglalabas ng mas malakas kaysa sa anumang alahas. Sa likod namin, sa marangyang ngunit nag-iisang stage, nandoon pa rin si Ernesto. Hawak ang papel ng pagpapalit ng pangalan at ang tinanggihang singsing. Ang kanyang pag-iyak ay umuugong, kaawa-awa at walang laman sa malaking ballroom. Bumalik ka! Hinding-hindi ako lumingon kahit isang beses.
Ang isang lalaki ay hinding-hindi tumitingin sa likod sa basura na itinapon lang niya. Lumabas kami sa likod na pinto ng hotel, ang mismong pinto na pinilit ako ni Ernesto na pasukin. Ang hangin ng gabi ay tumama sa aming mukha. Ang langit ay puno ng bituin at malinis. May pinagsisisihan po ba kayo, Don Andres? Tanong ni Tito nang mahina habang sumasakay kami sa lumang truck. Pinaandar ko ang makina. Ang V8 ay umungol ng pamilyar, nanginginig ang mga upuan. Ang tunog ng buhay. Ang tanging pinagsisisihan ko, Tito, sabi ko na nakatingin sa harap, ay ang paghihintay ko ng matagal para bigyan siya ng leksyong ito. Pagkalipas ng isang oras, dumating kami sa talyer. Lubos na katahimikan, tanging mga kuliglig at ang amoy ng diesel. Ito ang bahay, ito ang kastilyo ko. Pumasok ako sa opisina, tinanggal ko ang masikip na necktie at inihagis sa upuan. Pumunta ako sa dingding na puno ng mga litrato. Kinuha ko ang litrato kasama si Ernesto noong araw ng kanyang pagtatapos. Sa litrato pilit siyang nakangiti. Ako ay nakangiti ng may pagmamalaki. Isang kasinungalingan na naka-frame sa salamin. Lumabas ako sa likod ng patio, kung saan nandoon ang metal na barrel para sunugin ang basura at lumang trapo. Ang apoy ay nagliliyab, nagpapaliwanag sa mukha kong puno ng kunot. Inihagis ko ang litrato sa apoy. Sumabog ang salamin. Dinilaan ng apoy ang ngiti ni Ernesto. Ginawa itong itim na abo na lumilipad, patungo sa kalangitan sa gabi. Si Tito ay nasa likod, nanonood ng tahimik. Kulayan mo ulit ang karatula ng galang. Hayaan mong lumiwanag ng husto, sabi ko nang hindi lumilingon. At ilagay mo ang pangalan mo sa baba. Tito Lopez, General Manager. Opo, amo. Tiningnan ko ang mga abo na lumilipad sa hangin. Wala akong nararamdaman na kalungkutan. Pakiramdam ko, malinis ako. Sa wakas, nahugasan ko ang tunay na mantsa ng aking buhay. Hindi ito ang langis. Ito ay ang ilusyon ng isang bulok na anak. Humarap ako para tingnan si Tito. Ang anak na ipinanganak mula sa pawis at katapatan. Ang apelyido ay Minamana, pero ang pamilya ay pinagsisikapan. At siya, pangalan lang ang nakuha niya para ilagay sa kanyang lapida. Kung ang kwentong ito ay nakaakit sa inyo, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa ng screen. Salamat sa panonood.